We are North Koreans in Batangas. Pakitutok ang mga mata sa screen at ang mga tenga sa pakikinig dahil may mga kwento kaming pag-usapan na baka sakaling may paki kayo. Here with me today is my another two minions. If you guys have seen Jerry and Rio, ito naman medyo maayos-ayos siguro. Grabe. Hindi ko alam. Bakit siguro? Kasi hindi rin ako sigurado eh. Could you honestly say normal ka? Oh. May delay. Ano? Oo nga, normal. Oh, introduce yourselves. Hi, my name is Yel, or Korean ang call nyo. Ayun lang, bugs. Yes, and she's the owner of Base. What? Ayaw mo i-promote? Hi guys! So, we own a travel agency. Kung gusto nyo mag-book ng staycation within the Philippines, hit me up. Charis, wag ako. Yung account namin. Bye. Yes, guys. So if you guys want to book your trips, whether that be within the country or outside the country, I'm guessing, especially when you're interested on traveling to Korea, mas mura pag sa kanila kayo mag-book. Lalo na yung mga hotels. Here in the Philippines. Mga hotels and resorts here in the Philippines. Kaya nga eh, mas mura pala pag travel agency. We have this notion na parang if we use a travel agency, may patong sila kaya mas mahal. No, it's cheaper. Yeah, that's true. It's cheaper. Tara na guys. This episode is sponsored. Ma! Wag ka na umuwi! Bank transfer. Pero ayun guys, if you guys haven't watched our Trio vlog, that was also sponsored by their travel agency. Resorts book. So Resorts Book and Base Camp. Base Camp. Same company. So yung pinaka nyo is Base Camp. Yes. Tapos under Base Camp, there's Resorts Book. So, yung base camp is the offline office. Si Resorts Book naman is the online office. So, parang walk-in yung base camp. Okay. Akala ko dati yung parang Base Camp pag Filipinos. Tapos, ano may sinabi siya? Oo, ngayon din yung akala ko. Akala ko din. No, Resorts Book is more... Actually, base camp is for everyone naman talaga. Pati yung Resorts Book. But, we're pushing Resorts Book more to the locals. Ano yung mga hotels? Shangri-La. Boracay. Boracay. Wow, hotel yun. Guys, kami may-ari ng Boracay. Wala, Ay, Charis! wow! Ano nga? So, ano yung mga sample hotels? Your partner hotels? Madami. So, like, Ay, Henan. Wait, tapos, hindi ba ako Madami pala. Nililista pa niya. Nililista ko pa kasi ang dami talaga. Hindi lang Boracay kasi, kahit dito. Like, anywhere. Like, buong Shangri-La, So, may Mactan, may Boracay, dito EDSA, Makati. Even EDSA? Yeah. Oh, magkano? As in, lahat talaga. Tara! Kailan ba sunod nating trip? Oy, don't worry. Guys, keep watching his channel because we're cooking something. It's gonna be good. I honestly don't know if it's gonna happen. Wala kasi pa ito kaming uwi ng napapre- uwi eh. Siya talaga may kasalanan eh. Oo. She can only stay in the Philippines for, 2 months at a time. Tapos yung 2 months na yung 1 month niyan, sobrang pagod na pagod siya kasi nagiging tour guide siya sa lola niya, sa tita niya, sa mga kamag-anak niya, pinsan niya. Kaya pagod na pagod siya. Sa mga relatives ko, tama na! Nakita nyo na lahat! O, diba? You know, like, every time I go live, kailan kayo ulit magkikita ni Johnny? Ay, kung alam nyo lang kung gaano to, hindi nagre-reply sa mga message. Totoo. B, na long press niya ako sa birthday ko. Ano yung long press? Yung di mo man lang na scene zone. See? She's not even defending herself. Oh my God. O, ikaw, Johnny. Hi guys, my name is Johnny and I'm here with... Bakit ako yung nag-i-intro? Sabi ko, pakilala ka lang. Sa'yo na to. Switch na kayo. Pero matapang ka na ngayon, no? Do you still remember our first collab? Yung pawis na pawis ka? Grabe talaga Ay, yun. babe, kumain ka ng ampalaya? Oo. Yun yung the next day, sakit ng buong katawan ko sa sobrang... Ganun. She was so tense. Tapos nung second time din, medyo kabado siya. We would just like to give a shout out to all the plastics out there na parinig na parinig. Hi. Are you jealous? What if magtanong siya sa'yo, can I also go to your channel? Ooh. Pa-podcast din? No. Hindi ako marunong mag-plastic. Wait lang okay. Good topic, okay? Okay. So, recently, guys, meron akong itong tao na wala naman akong issue. Pero siya may issue sa akin. I am genuinely curious how people handle these people.
In what terms? Like, how do people react to these matter? Kung kami. Kasi kung nag-away kami, magigets ko pa na magiging sama ng loob niya sa akin yung ganun. Pero yung parang wala kaming kahit ano nangyari. Kaya nga parang tagal na huling ano, di ba? Alam mo? Ano yan? Kadiri ka naman! Hindi, huling ano! Kita! Pangit! Huling... Di ba? Kadiri ang Hoy! Kayo lang nag-iisip ng kadiri! 4 against 1. Okay guys, so let's talk about this. How do you handle na mga friends nyo na sobrang ayos nyo sa bonding, tapos pag uwi nyo sa, kanya-kanyang bahay, biglang may issue pala siya? May sama ng loob, no? May sama ng loob pala. Dami niya palang problema sa'yo or like reklamo. Pero yung gusto ko mangyari sa mga taong ganun, kung may sama ng loob siya, either wag niya sabihin sa iba or like, Kausapin ka niya directly. oo, like directly sabihin sa'yo. Hindi ko alam bakit. With me, I don't handle those Take people. notes! I don't know, like, if I even have a hint na parang sinungitan ko yung taong yan or binastos ko siya, na yung talagang nananadya, siguro hindi ako magtataka na galit sa akin yung tao. Pero may mga iba talaga na, Okay kayo eh. Wala nangyayari eh. di ba? And you both... Victims ng chikahan. So, ikaw, how would you handle it? Kung ako ikaw, Oo. shit. Ooh. Kung makarinig ako sa ibang tao na may sama siya ng loob sa akin, Oo, pero wala kang ginawang mali. sige kung magagalit lang ako. Paano? Yun nga, magagalit ka. Emotion mo yun. Pero I'm saying, how are you gonna deal with the situation? I am genuinely curious. Okay, sige, mag-isip ka ako muna. Oh, go. Feel ko, like, I would ask for your consent. So, if ever nangyari sa akin yun, kunwari, nagkasamahan tayo, tapos biglang, uy, alam mo ba, Gino? Juan, alam mo ba ganun? Tapos, sinabi nyo sa akin, ako kasi very confrontational akong person. So, if ever man, syempre, I'm not gonna, like, sell you guys out. I'm gonna talk to you guys, is it okay if I tell this person na I heard it directly So, from iko-confront you guys? mo. So, I will confront it. Tapos, nag-deny siya, then you know what, fuck you, bitch. Ganon. Pero, if nagsabi siya, yeah, pero like, I hope you don't take it that way, ganyan-ganyan. Still, fuck you, bitch. At the end of the day, fuck you. Kasi there's no excuse. You said something bad about me. So, explain yourself na lang. Parang, kunwari, did I do something wrong na pissed you off? Ganon. Yun nga, pero parang ang point ko is, for me, it's so easy for me to confront someone. Yeah. Pero it's what this person will say after. Like, what if it still doesn't make sense to me? Parang hindi pa rin valid kung bakit mo gagawin yan or bakit ka ma-offend. Gets mo? So where do I go from there? I think it really depends on the closeness you guys have. Kasi parang for Exactly, me, none. parang if hindi naman kayo close in the first place and you hear shit like that, then it's not worth it. Parang wala kong isa-save na relationship sa atin. Ganon. Pero if close kayo, tapos may marinig akong ganon, then I will talk to you. I'll Hindi, have pero to alam talk mo to you. yun, yung name niya kasi yung parang sinisira niya. Na wala naman siyang ginagawa. If I may be honest, I know how to confront people. I like to confront. But it's just depending on who I'm confronting. Yung kagaya ng sinabi mo, pag close kita, iko-confront kita. Kung worth saving ang relasyon natin bilang kaibigan or what, workmates or anything. Pero kung wala ka naman ambag sa buhay ko, wala kang kwenta. Like, we see each other like once a year. Parang, why should I talk to the wall? Kumbaga. Do you get it? Like, bakit mo aaway ng pader? At the end of the day, kahit susuntukin mo, kahit mumurahin mo, pader pa rin yun. Yeah, exactly. Matigas ang muka, makapal. So, I'm just like, A hahayaan ko na dandelion. lang. So, I'm trying my... Babe, dun talaga siya makakancel. Oh, look, Diba? it's You don't fight a dandelion. You don't fight a flower on the street, diba? So It's what just you a flower. You do this. You see a dandelion, you pick it, and you just... Wala na siya. Nag-blow pa siya. Yun nga. So, I feel like that's my sanity now. Like, I tend to just avoid. Like, I choose my battles. If it's not gonna get better, I will not even try. Yeah. And this person na naninira sa akin, alam ko hindi kami magiging better kasi alam ko sa sarili ko, hindi lang naman sa akin siya ganyan. Ganyan siya sa lahat. Oh, eh? Wow! I could, medyo nasa-sense ko. Diba? What's your point on trying to preach to a devil? It's a devil. Do you get it? If I'm gonna preach to a bad human. At least human pa rin. Alam mo yun? Yeah. Oh,
So parang sinasabi ko, okay, sige, iiwasan ko. Pero napansin ko, parang unti-unti, oh shit, what if this affects my work? Yun nga yung iniisip ko, paano kung ina-avoid mo nga siya? Pero alam mo yun, di ba, hindi naman natin yung tae, we just avoid it kasi tae siya. You don't like confront the tae. Pero yung amoy niya, kunti-unting pumupunta dito kahit ina-avoid mo, paano yun? Yun nga, kaya nga, and it's just so funny cause kung to think na di kami close niyan, pero matapang siya to a point na kaya niya akong sirain sa mga kaibigan ko na hindi niya kaibigan. Yeah, What more sa mga Iba pang tao. diba, mga acquaintances ko. Kasi ka-close mo nga lang sinasabihan na niya. What if pa yung mga hindi nakakilala sa'yo? So again, like we talked about na if it's not worth saving this relationship, don't confront. Pero kasi, again, like what you said also, pabaho siya ng pabaho. And I feel like if you don't do this to the mosquito, kakagat pa din siya ng kakagat ng mga tao. So, I think you're nasa lugar ka para iput siya sa lugar niya. You think so? I do. So i-confront niya. I don't wanna overreact na parang No, kasi it's valid. Kasi, number one, he's very qualified to do it. Kasi he's been in Alam mo this yun, industry for so kunwari long. na-confront mo siya, feel ko parang, wow, this person so bothered by me. Baka may ganon. hindi ko talaga gets. Parang, ano ba mali ko? Parang, tsaka, okay lang sa akin pag ayaw niya sa akin. Pero, parang siya yung isa sa unang-una magla-like ng mga contents ko. Gets mo? Parang, ano ba gusto mo? Pero, like, what people don't understand about Jinho Bay is, yes, I am, like, what you see on camera is what you get, to be honest. I don't fake anything. It's just, maybe we do some post-editing para, you know, mabawasan yung mga, you know, profanities and, you know, there are things to put in public and to keep it private. Pero it doesn't mean I'm not showing the real me. But what people don't know is hindi ako clingy. People think I'm clingy. Diba? On screen, you do seem clingy. Diba? People think ako yung parang since masayang kasama si Jinho, siguro pag uwi, kukulitin pa rin ako, mag-aaya pa rin siya. Hindi ako ganun eh. That's me. He's not. Diba? So parang, sino pa pinaka-clingy sa atin? Siya. Wait, what's your MBTI? ENFP. ENFP, ENTJ. INFP. Oh my God, super introvert, INFPs. Pero feel ko, depende yung pagka-introvert niya. Oo. The introverts are extroverts when they're compatible with each other. Ewan ko lang parang, sige nga, what's our first impression about one another? Oh my God, I hate this. First impression, grabe, kailan ba tayo huli nagkita? Sige, ako na lang unang tirahin nyo. Tirahin, grabe, pangit naman pakinggan. Ikaw mauna mag-ano. Anong pangit pakinggan sa... Tirahin. Tirahin nyo ako. Hindi! Nang ano? Nang heart... Please don't. Nang katotohanan, facts. Di ba po? Wala akong pake. Wala akong pake sa first impression mo. First impression ko na sobrang nag-change. Akala ko sobrang strong ng, personality. Like, Strong in what sense? alam mo yung... Strong naman talaga personality strong nga ko yung eh. personality mo, pero nabigla ako na iyakin din siya. Diba? Hindi kasi nung una parang, nung madalas tayo magkita, tapos every time umiiyak ka. Umiyak ba ako? Nung nasa Boracay tayo, umiyak ka din. Bakit? Umiyak ako? Oo, Hindi kami uminom. Umiyak ako? Mamaya. Ako na magkukwento na, pero go. First impression mo. Ako natutuloy. Parang medyo may puso pala tong taong to. Parang ganun in short. Hindi, na sobrang soft-hearted mo pala. Than I look. Okay, Yeah. nice tira. Tira number 2. Tiramisu cake. Tiramisu. Sira ulo. Asar na. Mukha mo. Ako, I can't really judge kasi unang kita ko dun sa kanya was during a restaurant event, opening ng restaurant. Pero kasi I was aware he was shooting his content, so maingay talaga. Maingay siya. Noong una ko siya nakita, pero I can't judge based on that kasi he was working eh. So parang yung nangyari, I could base siguro yung first impression ko, Boracay na. Yung as in nakilala na kita-ish. Ganun.
Iba kasi yung kapag unang kita na first impression, di ba? Okay. Yung pumunta kami ng Boracay. Sa ano pala, yung nag-spiral tayo. Few days before Boracay. A few weeks before Boracay. Yung nagkain tayo ng balot. So, when I first saw you, nung time na yun, yung totoong hangout nating tatlo habang kumakain, nagsasabi siya ng, I have boundaries. Totoo, may boundaries siya. Pero parang unang upo namin, parang binibigyan niya ata ako ng to do and don't do list as a friend. Agad. Sabi ko, siguro ang daming trust issue person na to. Sobra. Ayun yung una kong na-pick up. Tapos matapang siya. Pero funny siya. Tapos nasa Boracay kami, bigla siyang umiyak. Wala pa kami one day doon sa Boracay. Oo, midday yun. Kasi Midday nandun tayo yun. sa may Naalala mo restaurant. yung umiinom tayo ng coconut coffee? Exactly, that one. Oh, okay. Because I was super hurt. So, ang nangyari, sabi ko, hindi ko alam kung ano nangyayari. Kasi habang nagkukwento siya, eto, sumusunod! Biglang napapaiyak din to. So, ako naman, sabi ko, oh my God, mga iyakan pala itong kasama ko. You heartless. Tapos mamaya masasaktan niya. Did you Dear diary. call me bitch? Indian diary. Dear Death Note. Dear ChatGPT. Okay. Naalala ko na. If I may be very honest, di ko na-imagine na maging friends kami ni Yel. Juwani, go. Pero ikaw, takot ako sa mga Koreans eh. And right after that trauma, maybe that's why nilapag ko agad yung mga boundaries ko sa'yo. Kasi feeling ko, obviously we're beyond that, pero seeing the both of you, if there's one person that's gonna step on my boundaries, I knew it was gonna be you. I know that also. Yes! Yeah. So, guys, here's the thing kasi, dito sa Pinas, Koreans don't hang out with Korean. other, It's either you're very close, di ba? Parang walang gitna. I feel like kapag It's either puro Koreans din ang friends mo or wala kang Korean friends Yeah. at all. Alam ko na yung niya sa akin. Baliw. Kailan mo ba siya unang nakita? Kambu chicken. Before I flew Naweirdohan to siya Korea. sa akin. Ay, valid naman. Lasing siya eh. Noon? Hindi Hindi pa ka ako lasing. lasing. Oo nga pala. Ganyan lang siya. Di ba? Tignan mo oh. Hindi. Yung cake parang si Kabi. First impression. Sa'yo? Oh. Kailan tayo na nagkita? Korea. Ay, hindi. Ay, grabe. Noon na kasi nakita, umiiyak ka rin sa live mo. Shut up. Seryoso? Nakita ko siya sa TikTok una eh. Yun yung friends pa sila ni Ang daming ibibip out. Hindi, nakita niya na yung itsura ko. Sabi ko, ang daming nasirap na friendship. Yun yung kakasira lang yung friendship nila? Or? Hindi, matagal. Hindi, matagal na. Okay, that's another kwento for later. Later na yun, kapag relationship. Okay. Oh. Okay. Basta, Like, honestly kasi, sobrang Korean mo in my eyes, so natakot din ako sa'yo nung una. she is. She's very Korean. But guys, to be very frank with you guys, siya lang yung pinanganak dito sa Pinas ha. Oo nga eh. Di ba? But maybe it's because of her system. Maybe. Because her family's a, di ba, travel agency. When you're a travel agency, hindi mo kaya i-avoid yung Koreans din eh. Kasi they're your biggest clients also, di ba? Hirap nila katrabaho, I know. And maybe, wala lang, parang na-adapt niya. Tapos church girly pa siya, Korean church, which is Ooh. one of the most toxic places a Korean could be in. Yes. Korean church. That's why I'm toxic. Lahat ng mga offerings. Hindi ka magnakaw ng offerings, ha? Hindi ako nag-offering para isip ko mamaminus yung kasalanan ko. Juwani. Okay, Juwani first Deposit impression. ng plus points. Langit point. Juwani was softer than I thought. I thought she would be... Not softer than I thought. She's too soft than I thought. Kasi yung content niya dati, hindi mo alam when you started following her, lagi siyang galit. Oo. Alam mo yung galit na hindi siya nagpapatawa na galit. Like talagang galit. Uy, grabe naman. Uy, minumura mo bakit ka? nga, Gumaganon ka. May ganong era nga pala ako. Hanggang ngayon naman, walang nagbago. Naging soft girl ka kasi light. Hindi, naging brand friendly lang yung contents niya. Sinabihan ako. Dati talagang diretso talaga. Na Mura parang, talaga. pakialam niyo ba kung may jowa ko? Gaganon-ganon siya. Ay, hala, galit na galit. Tapos tinatag ako sa comments niya. Gino, yung kapatid mo, kapatid mo. ako. I'm like, huy, nakakatakot. Huwag niyo ko itag dyan. Huwag niyo ko itag dyan. Bygone. Shh. What's your first impression? When did you first see Juwani?
We met through TikTok, pero we met in person sa Korea na mismo. You guys might think like me and Yel is baliw. The real Toray is siya. Like kami ni Yel, we're baliw in a sense na parang happy-go-lucky kami. Para kaming, di ba, yung masayang kasama, yung extrovert, yung life of the party. Ito, yung pagkabaliw niya, alam mo yung bigla kang tutusukin parang. Alam mo, ganong klaseng baliw siya eh. Hindi mo siya ma-predict. Di ko siya ma-predict talaga, si Juwani. Oo. Di ko alam kung kailan siya galit, kailan siya naiilang, kailan siya natutuwa. May may tubong galit na natutubo, ganon. Pero yung talaga? first impression ko sa'yo, nag-Korea tayo, sobrang tahimik mo. Tapos yung ginawa ko para ma-break yung awkwardness, pumunta kami sa isang bar-restaurant. Oh. Tapos nag-wine kami. Ito si Alak. Anyway, so uminom kami. Tapos after nun, hindi namin alam kung paano sabihin yung service water in Korean. Doon na kami tawa ng tawa ni Juwon. Kasi naalala mo yung sabi mo, gusto mo ng tubig. Tapos sa Korean waiter, sabi ko, buljuseyo. Sabi niya, otomul. Sabi ko, kungcham. Parang beggars. Meron po kayong libreng tubig. Tapos sabi ko, ano ba yung service water? Siya din sabi niya, ano nga yun? Hindi yan naman. Walang ganun sa Korea kasi. Parang bull is already just water. Kaya nga kami nagtaka. Bakit sinabi niya, otomul? Walang bottled water sa Korea, guys. Just so you guys know. Kasi all restaurants are obligated to use filtered and mineral water in the first place. So, nakausap namin yung Koreanong waiter. Ba't naman niya... Wow, sinisi pa yung waiter! Sabi ko, hingi ng tubig. Sabi niya, otomul. Hindi, wala kasi dun service water, di ba? Hindi, baka ang tinatanong niya is hot water ba? Ice water ba? Sabi niya, tagaw marami. Bichi ka na. Hindi, wala talagang service water dun. Like, debote yung binibenta. Kasi nila. wine, bar. Oo, Bar kasi siya. Mahal tubig sa bar. Oo, totoo. Basta siya. Siya yung tanga, hindi kami ni Joel. So, bakit naging first impression ng waiter? First impression ni Juwani. Ayun, so ayun yung first impression. Pero yung na-realize ko, yung totoong kulay ni Juwon sa Boracay din. Parang ikaw tuloy na Ayun yung first kita namin. Pero yung first impression ko talaga sa kanya sa Boracay talaga. Kasi ang daming na-unlock na bagong colors ni Juwon. Ako kasi ganito yun. Mainit ulo ko pag nasa trabaho ako. Pag nagtatrabaho ako, aminado ako. Ito, umiinit yung ulo pag nasa bakasyon. Ito, pag gutom. Aminin mo, sobrang iritang-irita siya. Sobrang tinotoyo siya. Sobra. Ang sungit niya, guys. Pag gutom siya, akala mo kami may kasalanan. Pero pag tinanong mo, di rin niya masabi kung anong gusto niya. Ibang-iba si Yel pag gutom siya, I swear. Sobrang hungry. Ako, I become more chill when I go Diba? You're Diba? too chill, nawawala yung mga bag mo! Oo. The stress is so real. Okay, so ganito, here's a story. So, when we were at Boracay kasi, it was kind of like vacation/work trip, okay? But then, just to be fair, we had a lot of things to shoot. But then, I was okay with that kasi syempre, I solely went there, not just for Boracay, but to get to know both of you more. Diba? Because I rarely make friends here. And that was the first year na parang, okay, I'm gonna start making friends after my trauma. Gets nyo? So parang sabi ko, okay, go. Pero ito si Yel, siguro, hindi ko alam kung sino yung napopressure sa'yo or you're just pressuring it to yourself. Atat na atat sa work, yung parang lipat, sobrang on schedule. Like I said, kung ano yung mga lumalabas sa ugali ko sa trabaho ko, parang yun yung ini-imply niya dun sa trip na yun. Gets mo ba? Kasi I thought it was gonna be a chill trip. Baka dahil work niya yun. Yun nga. That was my work. Yun nga. So parang dahil naiilang siya o kaya atat na atat siya, parang on time gusto niya lahat, parang kailangan gawin. Ako naman, I'm trying to go with the flow. Ayan, nagiging clumsy na ako. Pati So, yung ako phone pala- go with the flow kasama ni driver. Ako po may kasalanan. Be, aminin nyo guys, sino magpapalit-palit ng hotel sa Boracay ng every 8 a.m. tas uuwi ka ng 9 p.m. lasing ka every night? Actually, medyo nalitong ako sa Nalasing ba ako nun? Ha? Sa last day lang tayo nalasing. Oo, di ba? I mean, hindi yung lasing sa'yo kasi is, para sa akin, lasing yung nakainom ka na, yung kahit beer man yan, or tequila, or margarita. Do you get it? Huy, na ganun din tayo sa second day. May isang glass lang yun. Lasing na agad. OE mo. Oh, sorry. Basta,
Hindi naman lahat kasing walwalera mo kasi. Alam niyo, parang iinom kayo, magpupuyat kayo hanggang 11 p.m., 12 a.m., tapos kinabukasan, you have to wake up 7 a.m., you have to put makeup on your face because you're shooting for work. At the same time, mag-pack ka, tapos pagdating mo sa bagong hotel, antayin mo mag-unpack hanggang maka-check-in ka, tapos biglang may itinerary agad. Aminin mo, di ba, sino ba hindi mababaliw sa ganung sked? So I was like, okay. Well, what's the next shoot? Okay, what camera should I bring? Kayo kasi, Osmo, kain. Ako gusto ko gandaan yung content ko. Di ba? May dala akong Insta360. Meron ako Osmo, meron ako cellphone, meron din ako DSLR, di ba? Mirrorless camera. Meron akong ibang lenses. So sabi ko, charge ba yung battery ko? Oh my God, ang pangit ko. Kailangan ko mag-makeup. Nakakahiya naman. Sponsored to ng yung company nila Yale, tas ang pangit-pangit ng itsura ko. Di ba? Sasabihin nila, nakakapangit pala pag doon ka nag-book sa base camp. Di ba? So, and at the same time, gutom siya. So, umiikot na yung mata niya. Ganun mata niya. Nasasapian na ako. Di ba ganun siya lagi? Yung dito niya, Bomukush po. What do you want to eat? What do you want to eat? Ganun siya. Ganun siya. Yung mata niya laging triangle. Di ba ganun siya? Ganun. So parang ako naman, kahit siya yung bunso, napopressure ako. So ang ending, okay, my camera's here. Ayan, nadulas yung phone ko, nalaglag sa van, yung mga ganun. Nanisi pa. Oo nga eh. Kung linagay mo lang kaya sa bag mo. Di ba? Ako pa yung nasisi. Ang haba ng rinating natin para lang ako yung isisi niya. Hindi, sinasabi ko na, gina-justify ko lang. Actually, it was my first time ever losing anything. Tas twice in a row pa. And feeling ko kasi may sakit ako nun. Meron nga siya sakit nun. Yung allergic rhinitis ko talaga. Di ba nawala yung maleta ko? Guys, kasi pagbaba namin sa Boracay, nawala agad yung maleta ko. Napunta sa Buswang. Hindi siya umalis. Busuanga or ganon. Nung una sabi nila Cebu. Tinawagan namin yung Cebu, wala daw. So kung hindi Cebu, saan? Biglang Busuanga daw. Tinawagan namin yung Busuanga, wala din daw. Eh di saan? Ayun pala, nasa Manila lang. Naalala mo? We called 3 different Hindi siya sumama sa atin. Nandun din yung gamot ko nun eh. Oo Di nga. ba? Yung allergic rhinitis ko. Pumunta pa tayo clinic eh. Oo, pumunta pa ako ng clinic para sa pain reliever. In O, diba? fairness, dahil sa kanya, full facility nung resort na tibutan namin. Actually, sino pa naman pupunta dun sa clinic? Oo nga. Ang second option namin was to travel to the hospital. Pero mahal eh. Oo nga eh. Kaya Tsaka nagtiis na bumala lang siya. naman yung medicine. Grabe yung Boracay trip na yan. It was... Wait, wag ka mag-alala. Sinabihan ko yung mom ko. Sabi ko, Ang napagod pinaka si Jane na-enjoy ko talaga yung last day. Siyempre, pinalayas mo kami sa kwarto. Ending Last kami- day. Ang ending, umiyak ko sa kanya ng mga 3 Oo! oras. Oo! Uy, may video ko, Nor. Papakita ko sa inyo. Hindi sa inyo, sa Airdrop mo na lang kayo. Hindi ko siya ma-save kasi dito siya. Hindi ko ma-film yung mukha niya kasi pa-secret ako nakagano. So, umiiyak. Kasi nung last day, guys, gusto ko talaga mag-enjoy nung facility. And for the record, it was 1 a.m. nung naghiwalay tayo, almost. Yeah, medyo late tayo. So kayo talaga yung may kasalanan. And you told me we had to check out 7 a.m. Was it 7? Yeah, it was early check. It was super early checkout, diba? So ako naman, natulog ako ng 1 something a.m. Kinuntahan nga namin siya sa labas ng ng pintuan mo. Yun yung nakakatakot. ito, si Juwoni, oh my God. She's unpredictable. Minsan, hanggang ngayon, nakakatakot. Uy, wag ka. Alam mo, nung after naghiwalay na tayo, ganito kasi nangyari. Sa mga individual vlogs namin, hindi nyo makikita yung mag-rant ako about sa kanya. Pero ito na guys, exclusive. Naghiwalay na tayo, pumasok na kami sa kwarto namin. Actually, kung anong ginagawa namin, 2 bottles ata tayo nun ng wine. Oo, napadami kami. 2 bottles ng wine. So, pwede mo isipin, tag-isa kami ng wine nun. Isang bote. After nun, nagtawanan kami, kumain pa kami. Social pa halik. Ba't ka ulit umiyak nun? Dahil sa kapatid mo? Hindi dahil sa'yo! Kasi ang nangyari, sabi niya sa akin, Itza na parang, I kinda feel bad, kasi... So, ang sabi ni Juwon nun, pero hindi pa siya umiyak, very kalmado siya. Sabi Seryoso lang siya nun. niya, seryoso lang siya nun, sabi niya, na, uy, alam mo ba, parang I kinda feel bad for Jinho kasi hindi ko alam kung magpo-po-opo ako or parang as kaibigan lang yung usap ko sa kanya. Tapos sabi ko, actually, ako din, pero hindi ako nagpaalam sa kanya. And for the record, ito na yung minura na ako. Ito na yung dinog show na ako. Tinawagan akong...
Lahat. Tapos tsaka pa siya magtataka. Tapos, buong trip, ang pinaka, niya sa akin is bitchin yun. So, parang crazy girl, ganon. Tapos sabi ko sa kanya, nag-agree ako sa kanya nun, na sabi niya, naguguluhan daw and na-feel bad daw siya. Sabi ko, ako din, kasi parang, second serious hangout natin yung Boracay trip. Tapos hindi man lang ako nagpaalam sa kanya kung pwede ako hindi na mag-po at opo. Bigla na lang, opa. Parang, kuya. And guys, ito I wasn't thinking at all. Hindi ako na-offend. Wala akong iniisip. Sobrang kunat ng balat ko. As in, silang dalawa lang nagkusa, nag-overthink, tas biglang iyak. Ako hindi ko nag-overthink. Ako lang nag-overthink. Nakikinig lang ako. So, after nun, biglang sabi ko, ako din, pero okay lang, parang magigets ako. I'm talking on behalf of him. Hindi na. Anyway, sabi ko, okay naman ata si Gino sa ganun, sanay na yan, ganun. Tapos sabi ko, ikaw nga tawag mo sa akin, bitchin yan. Wrong move. Because as soon as I said that, bitchin yun yung crazy bitch, ha? as soon as na sinabi ko, sabi ko, kaya mami, kasama ako, gumanon siya bigla. Tapos sabi ko, ikaw kasi, ang pasok mo kasi is, seryoso na nga siya, tapos biglang hindi kasi siya din naman nagsasabi na minurahan ka daw niya, ganyan-ganyan. Pero sabi ko, okay lang yun. As joke naman tayo lahat. Sabi ko, ikaw nga tawag mo sa akin, mitchin yun, gumanon ako. Pero tumawa ko, sabi niya, tapos akala ko, hindi ko alam kung natatawa siya or ano. Kasi wala pang luha wala pa siyang luha. Tapos may kinuha lang ako sa pagtingin ko. Ganun na siya. Tapos ako, te, okay ka lang? Sabi niya, yeah, I feel bad lang. Yarima, yeah. Biane, I'm so sorry. Gumaganon siya. Ako naman, te, ikaw lang yan. Ikaw lang talaga nag-iisip. Alam niyo, feeling ko ganyan ako sa inyo. Kasi right before I met you guys, like, di ba, isang friend group tayo. Yung right before na friend group ko nun, I met nung pandemic. Okay. So, like, pandemic friends? Online? Ganun? hindi, like, pandemic kami naging parang close. Tapos yung sunod na naging close ko is kayo. Which is like 3 years apart. And then? Okay. So, yung friend group na yun, medyo naghiwa-hiwalay kami kasi sobrang crass magsalita. Anong crass? Hindi pwede big word dito. Big word ba yung crass? I crass you. I crash on you. Crash landing on you? Ano ba? Hindi kami taga-UP tayo. Hindi, yung medyo strong yung words or like parang personality-wise. Gets ba? Hindi ba Medyo walang boundaries, kumbaga. Parang ganun. Kulang sa Tapos, boundaries. sila, like, sunjol, like, FO. So, parang... Natira ka lang? So, ako, na parang pag tuwing, did I cross the line? So, lagi ko yun Naging conscious ka after parang that. ayaw mo kasi maulit yung ganon. Oo, kasi di ba parang nadadala din ako sa parang vibe nyo na very... Nadadala ka? Sa high end. Hindi ba? Hindi kasi minsan si Juan siya yung parang... Hindi ko alam ba't mo tinatanong. Siyempre nadala siya. Iiyak ka lang, iiyak na siya. Kasi minsan siya alam mo si Juan, here's the thing, okay lang sa amin yung magmumura kami, we all curse. Like 3 of us here curse. It's okay. Lalo na yung nangaasar, dino-dog show nila ako. Tapos, alam mo yung mga reaction na curse na parang, si Gino ba mukha siyang osol? Alam mo yung oso, yung mga ganon, mukha siyang Pooh Bear. Siyempre, gaganunin ko. Pero si Juan, yung parang walang context, biglang, pitchin yun. Yung parang wala sa situation, bigla kanyang mumurahin, parang, Feeling ko dahil bago ko yung sabihin sa in my mind, meron akong nabuong narrative. Kevin, alam mo yung mga kaibigan mo, MJ, yung mga biglang magmumura, hala, kupal. Yung parang, okay, to give you an example, like yesterday, I went to school, I'm doing thesis, blah, 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 na-stress ako sa studies ko, my God. I hope I get through this week, tapos biglang mumurahin ka ng kaibigan mo. Ayusin mo research mo. Parang ganun siya, yung parang walang context, bigla kanyang mumurahin. So, parang kami ni Yel, litong-lito kami, galit ba siya? Masaya ba siya? Ikwento mo sa kanila. Yung sa course, yung second day natin. Oh my God! Guys, ito yung second night namin sa Boracay, for some reason, these two always come to my room. Kasi we know you're not going to our room. So kami ang pupunta kayo. Kasi ako pag nasa room ko na, rest time ko na Ayaw niya yung
lumabas So, sa kwarto. silang dalawa lagi pupunta sa room ko bago kami matulog talaga. So they share room. Ako kasi, I want to use my own room. So we have this a day recap every day. Oo nga. They both came to my room. Ako naman, welcoming naman. Nagpagchikahan kami ng mga, it was like almost 3 hours chikahan, di ba? Naalala nyo? And then the clock was almost like 2 a.m. No, actually, it was Wasn't very it? early. Oh, We wasn't ended it? second day early kasi we were so tired after the The beach. beach. Yung tour. Yung pinaka Pero it was still 12 a.m. or No, it something. was 11 something. Medyo maaga tayo natapos. Okay. So, ayan. Sobrang pagod na pagod kami. Kaming lahat. Tapos, kasi yun yung pinaka-hectic ng sked nung entire 3 trips na yan. And then, we were talking for 3 hours. Nung una, ako pa yung nagki-kick out sa kanila. As in, matulog na kayo. Alam mo yung parang, sa totoo lang, ako yung napagod. Pero nahiya akong umalis kayo dito. Parang ganon. So, imbis na ganon, tinatanong ko na lang si Juani, di ka pa ba pagod? Na nagbabaka sakaling putang ina, sana pagod ka din, umalis ka na dito. Alam mo yung ganon? Parang hindi ka pa pagod. Parang tignan mo si Yelo, pumipikit na. Pero siya, no, I'm not tired. Tapos ang pinag-usapan namin yung saan yung pinaka-wild na lugar na nag-party-party kayo. Sabi ko, ang awkward Hindi, pero at the end of the day, lahat sumasagot. Uy, hindi Siya yun Oo nga, yun yung ano. Uy, hindi siya brand-friendly. Hindi ganun ang image niya. Si Juwon yung kala nyo inosente. Guys, Ay, natatawa ko. Sabi ko, lights on. Sabi niya, lights on. Sabi ko, paano? oh my God. So, ayun nga. Going back. So, pagod na pagod kami lahat. Tapos biglang tumayo siya. Like, this is after 3 hours into us, like, chismis and talking. Tumayo siya bigla. Opa, I have to leave. Kasi sooner or later, mumurahin kita dito. Biglaan! Bigla siyang tumayo. I have to leave na. Kasi feeling ko mumurahin na kita. Alam mo yung itsura? Tapos nag-walk out siya. Tapos nagtinginan kami ni Yel. Ito naman, sinundan niya. Tapos ako na nakahiga, nag-overthink ako na, may ginawa ba ako? Tapos Bakit palagi akong ginaganto po? nasa ako naman, sobrang takot ko sa nangyari. Sabi ko, naliligo lang ako. Okay lang ba magpa-music ako? Sabi niya, okay lang. Gumanon siya. Tapos in the ending, hindi na ako nag-music. Dahan-dahan pa ako nag-shower. kasi, baka kasi magising siya, natakot ako. Baka Kasi mumurahin ako ka. na yung mumura. Kasi safe na siya kasi wala na kami sa kwarto niya. Pero kasama ko siya. So, yung tubig, hindi pa yung pinakamayakas. Alam mo yung drop na. Papatak-patak lang kasi ayaw mo mairita siya. Kaya halos 1.5 hour ako dun sa shower kasi hindi matanggal yung shampoo sa ulo ko. Pero bakit mo ginanyan? As in, nagulat ako. Bigla lang siya tumayo. Opa, I have to leave na. Kasi, pagod na ako eh. Tsaka baka mumurahin kita pag pagod na ako. Kasalanan ko ba pagod ka? Kayo ang nasa kwarto ko. Sinugod niyo ako sa kwarto ko. Kayo yung tuwang-tuwa sa lights on, lights off. Tas ang ending mo, ako ang mumurahin mo. Alam mo, sobrang gulat ko. Like, I didn't even bother asking, huh? Like, she just walked out of the room. And then the next morning, tinanong ko siya kasi I was genuinely curious. Naalala mo? Oo, tinanong niya. Tinanong ko siya, Juan, what did you mean by mumurahin mo ko? Kasi pagod ka. Naalala mo? Tapos, parang wala lang sa kanya. Oh, no, that's nothing. Kasi I'm like that. Pag pagod daw siya, minsan nagmumura daw siya, nagiging grumpy daw, lumalabas yung Crass. Baka yun yung ibig niyang sabihin. Now we know. Now we know. She's never said that to us. Has she said that? Mentioned that? I don't think so. Alam ko yung, may alam kang nagta-travel tapos nagkaka-FO. Pero, hindi ko alam na yung group mo nagkahatak dahil sa ganun. Ayun yung same group na yun. Kaya nga, healthy boundaries are okay. Sometimes, even if you guys are close, you have to respect each other's boundaries. Diba? Basic respect. Ayun, but that was wrong for me to say. Feel ko mali yung pagkasabi ko. Feeling ko din. Mali yung timing, mali din yung wording. Yung wording kasi what I meant is Shilswar ka ba? Ayun! Baka magkamali ako. That was the mistake. Kaya nga, parang what you wanted to say was, I have to go rest na because once I get tired, I might be so unfiltered and I might say things I might regret or yeah. not supposed to, na Yeah. inappropriate.
ang sabi niya sa akin is, baka mumurahin kita pag pagod ako. Baliw. Andyan si Yel, mas bata pa sa'yo, bakit ako ang mumurahin mo? Di ba? Tapos nag-walk out, nag-overthink ako, B. Alam mo yung, ang dami kong iniisip, pagod na pagod ako, may sakit pa yung tenga ko. Tapos mumurahin daw ako. Pero yung mas nakakatawa, umalis siya muna ng kwarto. Tapos yung habang sinasabi niya yun, konti-konti inaayos ko yung gamit ko para sumunod. Tapos umalis siya, sabi ko kay Jinhoo pa. Tapos sabi niya, kumanan din siya. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Sumunod ako sa'yo. Tapos after, takot na takot ako. Oh my God. And that's just only episode 1 of Juwani's craziness. The latest one. Oh. Yung nabash ako dahil sa'yo. Sa TikTok live. Naka-live kaming 3, Keb. Hindi, una kasi kaming 2. Sabi ko, Oni, okay ka lang? Parang nakainom ka ba? Sabi niya, just so gumanon siya. Tapos sabi ko, No, but let's start. Why did you ask? Bakit ka napatanong kung lasing siya? kasi kung ano-ano na sinasabi niya. Tapos, Kagaya ng? Hindi ko alam. Basta parang nakalimutan ko na. Pero hindi directly sa akin. Parang hindi ko alam kung kausap niya yung nagko-comment or ako ba or may bago ba siyang topic na pag-usapan, ganon. So sabi ko, nakainom ka ba? Pero alam ko, kasi nakasama ko siya kainom, di ba, before. Parang wala na siya eyelids pero mas nawala yung mata niya lalo. Ano ba tawag sa yung medyo sabog? Oo, medyo sabog. Ganun yung mata niya. Oo. Tapos, alam ko kasi parang gumaganon-ganon siya. Parang she likes doing something with her hands kapag nakainom. Tapos sabi ko, talaga? Yakan. Parang, Hindi siya mapakali pag ano. kunwari, yung sinabi niya, mumurahin niya siya, saya, yukar ko kateo. Gumanon siya, di ba? Naalala mo, gumaganon-ganon yung kamay niya. Yeah. Hindi, kailan ako nakasingit? So, silang dalawa talaga yung naka-live. Tapos ako, kakatapos lang yung live ko. Tapos pinaakyat ako. Sino nag-invite sa akin? Ako. Ay, Siya. Ay, hindi. Wait, sino? ikaw ata yung sumali. Hindi. In-invite ako. Hindi ako nag-request to join. Baka ako. Kasi naalala ko may Wala nagsabi akong ambag na... dito kasi wala akong maalala. Oh, di ba? Ayan, so in-invite ako sa... Nagawa niya pa magsinungaling sa akin. Sabi niya, hindi daw siya lasing. In-invite nila ako. So, umakyat ako sa live. Nagulat ako. Ito, tahimik. Ikaw, bareface ka ba nun? Ewan ko kung naka-glasses ka lang nun or... Naka-glasses. Ewan ko, basta. Ewan ko, ito tahimik. Tapos ito, ganun yung mata niya. Tapos biglang pinipintura niya yung mukha niya. Sa sadness. Anger. Oo. Sabi niya, Oo Opa, nga. how are you? Blah, blah, blah. Tapos biglang nagpipintura siya ng ganun na pula. Oo, wait lang. Yung reason din pala ba't ko natanong sa kanya paulit-ulit kung nakainom siya was because yung pag accept nung live, Oh, invitation. hindi ako nag-invite pero yung pag ganun Oo. ng mukha niya. Pula na yung mukha niya. Sabi ko, hala, ano yan? Isang sadness, tas isang anger. Gumanon ako. May kaibigan tayo na sadness, ngayon anger. Tas hindi siya tumatawa like usual. Kasi di ba kapag sinabi ko ganun, sabi niya, oo, gaganon siya, di ba? Pero, gumaganon siya. Nakakatakot. Natawa ako kasi nung sumali ako, binura niya. Oo. Binura niya, tas nag-toner siya, nag-lotion, tas naglagay ulit ng pintura. Nagulat Tas ako mamaya kasi- binura niya ulit. Sabi ko, anong trip nito? Di ba pula na yung mukha niya? Bago ka pumasok, sabi niya, buburahin na daw niya yung makeup niya, yung pula. Tapos, edi ako naman, okay, sige. Tapos habang tinatanggal niya, sinasabi niya sa akin, kailan ka bibisita dito sa bahay namin? Gumaganon. Tapos sabi ko, kapag ma-schedule natin yung natin. So, bago ka dumating, may usapan na kami na gano'n. Sabi ko, kapag na-schedule ko yung araw at free ka, I'll go there. Tapos sabi niya sa akin, basta something na parang napuntan daw ng friend mo yung bahay mo. Tapos sabi ko, okay. Tapos sabi ni Jononi, pero baka hindi siya like what you would expect, ganun-ganun. Tapos sabi ko, bakit naman? Sabi niya, kasi farmhouse daw. Sabi ko, wala akong pake. Okay, sige, go. Gumanon siya. Tapos sabi niya, yung restroom daw. Baka magka-problema daw ako sa restroom. Sabi ko, bakit? Tapos sabi niya, baka mahirapan daw ako. Hindi ko alam ba't una niyang inisip, tatai ako sa bahay niya. Pero sabi niya, mahirapan daw ako tumae. So sabi ko, bakit? Sabi niya, wala daw toilet seat. So ang inisip ko, yung, Wala alam mo kayong yung, toilet seat? ewan ko sa kanya. Wala akong maalala. Oh, diba? Hindi. Kamusta yung toilet mo ngayon? Okay naman. Ganon din ba yung toilet niya? Oo. Oh, puta. Ano pinagsasabi na ito? Hindi ko alam, sabi niya sa akin. Ano daw? Hindi nga kami farmhouse eh. Yan ang sinabi mo sa amin. Diba?
Guys, I'm not making this shit up. Sabi niya dun sa live, sabi niya wala daw silang toilet seat. So, sabi ko, yung parang, alam mo yung sa may ibang toilet stool Yun sa nga, Korea, yung naisip namin, parang inidoro. Alam mo yung parang yung sa sobrang probinsyang lugar, walang toilet bowl. So, ang ending, parang you have to poop in this hole. Tapos, may taga-pick up ng tae. May ganun sistema din sa Korea eh. Di ba? Lalo na probinsya. So, akala ko yan din ang tinutukoy niya. Tapos sabi niya hindi daw. Tapos hindi ko maintindihan kung oo ba o Tapos hindi. may sinabi din siya na may Pero parang... sabi niya kapag kunwari, ito yung lupang nahukay. Sabi niya, hindi daw pwede kung ito yung put ko. Bawal daw sa isang lugar. Dapat parang paikot-ikot daw ako ng ganun. Para hindi daw umapaw yung tae. Tapos ako naman naisip ko, alam ko na talaga lasing na siya noon. Kasi, hindi, bakit niya naisip, unang gagawin ko sa bahay niya is tumae. Tapos parang by binanggit din siya. Tapos nung nakapasok ako sa live nilang dalawa, sabi niya, Opa, when are you coming to our place? I said, oh yeah, I mean, if it's okay with your mom, blah, blah, blah. Sabi niya, yeah, it's okay, but you guys might not like it. Gumaganon siya. Naalala mo? Sabi ko, bakit? Sabi niya, because I live in a very provincial area and I had like issues with my friends in the past. Like, they went to my house tas di daw nila nagustuhan yung... Parang na-judge ganun, daw yung bahay niya, ganun. Oo nga. May sinabi kang So, ganun. Totoo yun. Kundi, I don't know how it's related to you guys. Exactly! We don't know! Pero yung pinaka-mysterious sa akin is, bakit niya inisip na tae ako sa bahay niya unang araw? Tapos ako naman, nalilito lang ako. So, ini-invite mo ba ako or hindi mo ko ini-invite? Oo. Parang sinasabi mo, puntahan kita, pero at the same time, may trauma daw siya. December ba yan? Or January? December ata. December, patapos December, ng December. Yun yung time na may problema ka. And then, guys, that wasn't the problem. The problem was, when we were talking, hindi kasi sa TikTok live kasi, pag AFK ka, pag wala yung tao sa screen na matagal, mababan yung account mo. Kasi that's a violation. That's considered violation in TikTok. Because there was a time na creators, tinatamad sila mag-live. So, ang ginagawa nila is, bukas lang ng camera, tapos umaalis sila, para pag may parang kusa na lang maipon yung mga gifts. Gets, no? So, pag wala ng motion detected ngayon sa TikTok, mawawarningan ka. Tapos, pag naulit-ulit yan, baka ma-delete yung account mo. Naano na yung account mo, di ba? So, parang, kaya sinasabihan kita nun, Juan, like, please, where are you? Where are you? Bawal ka mawalan ng matagal. Babalik siya. Ganun yung mata niya. Bubura na naman siya. Pag kinakausap ko, iba na naman sagot niya. 'Di ba? Parang ang tanong ko sa kanya, what's your New Year plan? Wala kaming CR sa sobrang hotdog yung sagot niya. So sabi ko, lasing ka ba? Tapos sabi niya, hindi ako lasing. Mukha ba akong lasing sa inyo? Bakit kayo tanong ng tanong kung lasing ako? Hindi naman ako uminom. Galit siya. Kasi napagod siya, 3 beses ko siya tinanong. Lasing naman pala talaga siya eh. Totoo naman eh. Sabi ko, ano meron sa Batangas? Puro mga... Hindi, joke lang. This wasn't the bad part. Yung issue na part, we were talking, ganon. Tapos, si Yel, out of nowhere, eto si Sabog. Wala, pintura lang siya ng pintura, nag-skincare lang ng skincare, tapos buburay niya, tapos pintura ulit. So, parang kaming dalawa na lang yung nag-uusap kasi walang kwento tong kausap. Di niya kami sinasagot, di ba, sa mga tanong ko. Tapos, biglang out of nowhere, sabi ni Yel, siguro medyo naging awkward yung atmosphere ng live nating tatlo, yung mga tao, kasi naano na sila na parang baka may pinagdadaan ka daw. Alam mo naman yung mga tao, di ba, minsan OA, kahit wala naman nangyayari. So, the comment, obviously, you were not reading the comments. Kaya yung mga viewers mo napunta sa amin. You know who the evidence here is? Bianca. She was watching that night. After that live, we met at a Magi Sarap event. Kinuwento niya, okay lang ba si Juhoni? Hindi. Yan ang sagot ko, hindi ko alam. Ayun din yung mga tanong ng mga Tapos, viewers mo out sa of akin. nowhere, pinakita niya yung Baby picture niya na sobrang luma na, yung talagang sirang-sira na yung picture quality. Tapos, it looks like sabi ko sa kanya, ano ba yung picture mo? Mukhang parang 1980s pa galing. Parang black and white. Kulang na lang black and white na lang picture mo. Tapos, tumatawa kami. Sabi niya, diba? Sabi nga nila, ano parang daw, North Korean baby daw. Kasi guys, in Korea, there's a lot of human documentary shows na kasi, let's face it, I mean, I'm so sorry, but not to discriminate, pero South Korea is way ahead of North Korea when it comes to technology, like cameras and everything. So, pictures, we can take high quality pictures in South Korea, pero parang they say it's a North Korean picture pag mukhang sobrang luma na.
parang wala, kasi hindi pa advance yung technology, ganon. So sabi niya, oo nga mukha akong North Korean baby dito, diba? Hahaha, tas sabi ko, grabe, parang refugee, ganon. Tas nagtawanan kaming dalawa. Biglang sabi niya, alam niyo ba guys, yung tatay ko North Korean. After nun, the crowd went silent. Alam mo, tumigil yung tawa niya, parang, ay, Sabi ko, hindi ko alam kung dinilit mo ba yung replay mo ng live na yon after mo na-realize na. sabi niya, alam niyo ba guys, yung tatay ko din North Korean. Tapos kami, di ba nagtinginan tayo? Tapos the comments was like, what the fuck? Totoo ba? North Korean si Juwon. Sabi ko kay Juwon, totoo ba? Sabi niya, yeah. Sabi ko, uy Juwon, tumahimik ka na, naka-live tayo Tapos sabi niya, yeah, I mean, it's okay. Tapos biglang hindi na naman siya magsasalita ng mga 10 minutes. Tapos parang umiiyak-iyak siya, parang gumaganon siya sa mic, di ba? So parang nag-overthink na yung mga tao sa comment section, and then nawala ka bigla sa screen, and then na-restrict yung live mo kasi walang motion detected. Pero ang nangyari kasi, few times gumaganong ka, papasok ka ng, papakita ka ng screen. Kumbaga yung braso mo lang yung nakikita na. Tapos after nun, biglang nakita namin, nakaganong ka lang. Tapos after nun, nawala ka na sa screen. O tapos gumagano ka. Tapos biglang, di ba we were asking like, Are you okay? are you guys okay? Are you okay, Juwon? You okay, guys? Next topic. Ha ha ha. Awkward. Ha ha ha. Like me being the comedian of the group, I'm just trying to like redirect the topic. Tapos biglang nag-end live siya. Yung mga tao sa amin nung gabing yan, uy, kamusta inyo si Juwon? Baka na-offended siya sa inyo. Ganon. Parang okay lang ba? Nag-away ba kayo? Ganon. Sabi ko, guys, nanood naman kayo buong time. After that live, minessage kita. Message mo ko? Wow. Minessage ka namin ka mo. Tanda ko yung GC. Yung nag-talk tayo. Girl, kasi ano na yun, sober ka na nun. Gising ka Tapos na kinabukasan, di pa rin siya sumasagot sa mga messages natin, di ba? Like, few days after na yung GC. Hindi siya nagsasabi. So sabi ko, ano pa? Tapos yung mga comment section, galit na galit sa akin. Mag-sorry ka na kasi kay Juwani. Baka na-offend siya sa jokes nyo. Wala akong sinabing jokes talaga, Zyke. Tsaka kung North Korean man talaga yung tatay niya, ano ba mali dun? I didn't Korea. Tsaka, may sinabi ba ako? May sinabi ba akong masama? Siya kusa nag-confess. Bakit ka kasi umiyak? Kaya nga. Tapos after few, talagang kinausap ko si Juwani, medyo uminit na yung ulo ko kasi binabash na ako ng walang dahilan. Oo, binabash ako. Kaya sabi ko, ay, kausapin ko to si Juwani. Juwani, ano ba talaga problema mo? Ginanong kita nun, di ba? Kasi naiinis na ako. Naalala mo? Kasi binabash na ako. Kung may problema ka, I respect that. Pero yung parang ilang araw ka man lang, hindi ka man lang nag-explain sa mga fans mo na ikaw talaga yung value. Ako talaga yung value. Tas kami ni Yel yung nababash dun sa comment section namin. Mag-sorry daw kami sa'yo. Kami ang sumalo ng kabaliwan. Diba? Sabi ko, ano ba talaga? Tapos sabi niya, no. Sabi ko, sinabi mo North Korean yung papa mo. We have nothing against that, ha? Meron ako neighbors, meron ako friends na North Korean sila. They're refugees. Pure-blooded. So, pero why did you have to open the topic na ganung situation tas iiwan mo kami sa area? Pero diba? Naalala mo? Tapos sabi niya, I mean, opa, I have no problem, ganon. Tsaka, hindi naman kami North Korean. Ang ibig kong sabihin is, meron, parang North Korean blood sa legacy ng papa niya. Sa genes ng papa niya, there's like hindi pala pure direct yung dad. Oo, parang... Which is normal naman sa Korea. Which is normal in Korea. But she made it sound like, we are North Koreans in Batangas. Parang ganun, Avengers. Parang ganun ang intro niya. So parang, ayun pala, yung mga great-grandfather or parang yung ni Juwani. Parang ata tayo, magkahalo-halo. Parang sinasabi mo, oh my God, I have a Spanish blood. Mga Pinoy, alam mo yun, parang... What, 80, 100 years ago? Grabe, sorry talaga. Sorry ka talaga! Nabash ako ng 3 araw. Huwag mo na siya ipasorry, baka umiyak na naman tayo dito. Bala siya. Mamaya naka-live na naman yan. Oo. Naka-anger siya ulit. Tignan mo, may tie pa. Yun yung... But anyways, we're all past that and I feel like we survived a lot of obstacles. That's why we're close. Pero yun lang, I'm just giving you guys a context na ganun po si Juwani sa personal. Sa mga Juwani fans dyan. Yes. What do you call your fandom? I am an obstacle. Big one. A North Korean one. Your pick to San.
We are North Korean. Yes. Ewan ko, parang minsan si Junie natatakot ako sa kanya. Pero gusto ko yung sobrang unpredictable niya. Kaya nga minsan naawa talaga ako kay Yel eh. Kasi nag-iingat siya kasi ako yung pinakamatanda sa grupo natin. Tapos nag-iingat din siya kasi baliw ka minsan. Sabi ko siguro ito yung As the bunso. Okay lang siya naman pinakamaarte. So sa mga... do you have name for your followers? No. Mga beshies ko lang. Pero would you want to elaborate with the North Korean chuchu? What did you mean by Feeling ko, you're a North Korean? lasing ako nun, and then I latched onto the word na Okay, North okay, okay. Korean. First things first, hindi feeling, lasing ka Oo, nun. lasing ako nun. Let nung narinig ko yung North Korea, I was like, wait, I have something to share! Hindi siya marunong mamili ng Pero words. yung toilet siya yung una nagsabi Walang nag-mention ng toilet siya yun. Bakit kaya? Pati yung tae, ikaw din nag-mention. Yun nga, so sa heritage ng papa mo, Yung North Korean? oo, may blood, parang ganon. Great-grandfather mo, parang ganon. Yeah. Ako nga, Mongolian eh. Lahat naman tayong Mongol eh. Feel ko nga eh. Feel ko naman may Chinese blood din naman tayo lahat. Oo. We are Chinese. Ting chang chong cha! Ala! Yung High Street, naalala nyo? Tapos Oh my God! Uy, yung iba nag-ching chong cha. sabi niya gumano. Okay, wait. We're gonna kwento that after this break. Period. Base camp ad, pasok! Wow! Yes, sayaw ka!